Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Ready na ba kayo to receive the Word of God today, mga kapatid? Alright, let's dive right into the Word of God. Let's open up our Bibles to our reference for this series, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians 15, verse 58, and I want you to read this with me all together. 1, 2, 3, go. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Let's read that one more time. 1, 2, 3, go. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. The title of my message is the same with the title of our series today. I call this message, Let Nothing Move You, Part 1. Let nothing move you. Sino sa inyo, mga kapatid, ang agree na ang isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa ninyo ay yung tinanggap nyo ang ating Panginoon bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas, alam natin na isa yan sa pinakamagandang desisyon na ginawa natin sa ating buhay. However, hindi porket tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus ay ibig sabihin naging exempted ka na sa mga challenges at storms ng ating buhay. In fact, walking with the Lord is not always hallelujah and thank you, Jesus. Christianity will not give you immunity to the challenges and trials of life. Ibig ko sabihin, even as a Christian, there are things in your life that still aggravate, irritate, and frustrates you. Hindi porket Kristiyano ka na, hindi ka na napaprostrate. Hindi porket Kristiyano ka na, hindi ka na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. In fact, kung magiging totoo lang tayo sa ating mga sarili, the way life goes and the way life flows is that God will allow you to go through a difficult situation in your life. And this is exactly what 1 Corinthians 15 is all about, yung text na binasa natin. In fact, yung verse 58 na binasa natin is the concluding verse of one of the most famous chapters in all of the Bible. Alam nyo, lahat ng pastor, kabisado halos ang content ng 1 Corinthians 15, sapagkat sa 1 Corinthians 15, si Apostle Paul boldly niyang preach ang resurrection ng ating Panginoong Yesus na sinelebrate natin just last Sunday. We know that Jesus came, He died, He buried, and He rose again from the dead. And this is exactly what Apostle Paul was preaching. Pinipreach niya ang resurrection ng ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, dun sa concluding part ng chapter, in-expound ni Apostle Paul yung significance ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Hindi lang niya kwento kung paano muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Hindi niya lang sinabi sa atin kung bakit tayo dapat maniwala na ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay, kundi ipinakita din po ni Apostle Paul sa atin na yung pagkabuhay ni Jesus Christ ay may implikasyon sa ating present life. Merong epekto sa ating kasalukuyan, and definitely yung pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay may hatid na pag-asa sa hinaharap. At kung titignan nyo yung pinakahuling part ng chapter, makikita ninyo na ipinakita ni Apostle Paul sa atin yung reality ng resurrection of the dead. Na kung ang ating Panginoong Yesus ay patay pero muling nabuhay, sinabi ni Apostle Paul na kung si Jesus na nangako siyang muling mabubuhay at totoo ngang muli siyang nabuhay, ibig sabihin, kaakibat nung ginawa ni Kristo ay yung pangako niya sa bawat isa sa atin na kung tayo man pagdating ng araw ay mamamatay, kung paanong binuhay ni Jesus ang kanyang sarili, yung resurrection ni Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng ability na tayong lahat ay muling buhayin din ng ating Panginoon. Ipinakita sa atin ni Apostle Paul dito, mga kapatid, na yung resurrection ni Jesus Christ ay isang malaking katunayan na pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo ay may susunod pang eternal life. Either tayo ay mapupunta sa eternal damnation o mapupunta sa eternal salvation,
Kung ano man ang ginagawa at desisyon natin dito sa buhay natin ngayon, ang magdidetermine na magiging destiny natin sa ating eternity. Ipinakita ni Apostle Paul na dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay, ibig sabihin, pag natapos yung 70 years mo dito sa mundo, kung aabot ka ng 70, ay meron tayong panibagong buhay, either kasama ang Panginoon o wala sa presensya ng Panginoon. Ito'y magandang paalala sa atin na yung resurrection ni Jesus Christ is actually a resurrection of hope. No, ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, muli ring nabuhay yung ating pag-asa. Na yung Jesus na nangako sa atin, na siya'y mabubuhay na muli, tinupad niya ang kanyang pangako. Therefore, nung tinupad ng Lord ang kanyang mga pangako, based on this hope na ibinigay ng kanyang resurrection, based on this victory ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkamatay, ini-encourage niya tayo ngayon na habang tayo'y nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik, sa pagitan ng resurrection at ng kanyang second return, o sa kanyang muling pagbabalik, ang sabi ni Apostle Paul, huwag kayong magpapatinag sa inyong mga pananampalataya. Stand firm, be unshakable, and let nothing move you. Ano, pag binabasa ko yung part na ito ng scripture, this broaden my perspective na ang buhay pala natin ay hindi lang dapat nagsisettle sa temporal, kundi dapat kung paano tayo naglalaan ng ating resources sa temporal, mas lalo dapat tayo nagbibigay ng atensyon sa ating eternal. Kasi madalas nating pinagpapalit ang ultimate sa immediate. Madalas nating pinagpapalit ang eternal sa temporal. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, kung si Jesus Christ ay muling nabuhay, yun ay katunayan na meron pang buhay pagkatapos ng buhay na ito. That whatever you are doing, listen to me, that whatever you are doing for the Lord ay hindi nasasayang. And your labor is not in vain. Let me repeat. Lahat ng bagay na ginagawa mo, basta para sa Diyos. This is an encouragement for me. Because I've been serving the Lord for 24 years. What an encouragement. That whatever I am doing, basta for the Lord. Not for my ambition, not for my personal pleasure, not for self-serving. Pero kung ginagawa ko ito para sa Panginoon, what a great hope. What a great promise. Na lahat ng ginagawa kong ito ay hindi nasasayang. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, so therefore. Now, pag nakakita kayo sa Bible ng salitang therefore, walang sentence na nagsimula sa therefore. So kapag may therefore, kailangan mong balikan yung previous verses. Okay? So I just told you the whole chapter of 1 Corinthians chapter 15. Nag-preach si Apostle Paul ng resurrection ni Jesus Christ at dahil ang ating Panginoong Hesus ay na-resurrect. Ibig sabihin, may pag-asa sa lahat ng mga Kristiyanong naglalagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at yung 10 taong ibinigay mo sa Panginoon, hindi masasayang. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord, I love that part, is not in vain. Ano sinasabi ni Apostle Paul sa atin? Itong text na ito, mga kapatid, is actually a call for each and every Christian right here, right now. Everybody who's listening under the sound of my voice. Ang sinasabi ni Apostle Paul, bilang isang mananampalataya ni Jesus, tinatawagan niya ang bawat isa sa atin na mag-persevere, magtiis, maging persistent, dedicated, and committed. He is calling each and every one of us to stand firm in our faith. Na tayo ay maging immovable sa ating mga conviction at maging active sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Apostle Paul to kahit di niyo ako pinapansin? Kasi ang sinasabi ni Apostle Paul, kapag sumunod ka kay Jesus Christ, kasama ang sakit at ang hirap. Wala akong kilala na taong sumunod kay Jesus na hindi nasaktan. Following Jesus includes suffering and pain. Now let me clarify. Pag sumunod ka kay Lord, may blessing. Pag sumunod ka kay Lord, may forgiveness. Pag sumunod ka kay Lord, may justification. Pag sumunod ka kay Lord, may pagpapala at breakthrough. Pero may sakit din. May hirap. May sacrifices. Following Jesus will not exempt you sa mga challenges ng ating buhay. Sino sa inyo makakapag-testify yung katabi mo dumaan sa bagyo? Judging by the looks of her or him, makikita mo kagad dumaan na siya sa matinding bagyo. Amen. Bakit? Kasi kumbinsido tayo that even when Jesus is on your boat, you are not exempted to the storms of your life. May mga storms sa marriage, may mga bagyo sa mga businesses, may bagyo sa mga trabaho, sa mga career natin, sa mga family natin. May mga bagyo na seasonal, may mga bagyo na inevitable. But those storms are necessary for you to realize
who you are. In fact, those storms in your life will reveal your structure and your foundation. Minsan kailangan dumaan tayo sa mga challenges. Minsan kailangan ugain tayo ng Panginoon para ma-realize natin kung ano ang ating foundation. Sadly, hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Yung katabi mo, pangiting-ngiti lang but they are dying on the inside. Pangiting-ngiti lang but they are quitting on the inside. And most of the weights that we carry are usually internal and not external. Kasi pag nasa church ka, madaling ngumiti kasi karamihan nakangiti. Parang hindi. Amen? But most of the weights that we carry are actually internal. Some of our boats will break. Sometimes, our heart will break. Yung iba sa atin dumaan sa childhood trauma. Yung iba sa atin dumadaan sa depression, sa anxiety. Some of you are scared about uncertainty or your future. Yung iba sa atin may mga grudges, wounds, and unforgiveness. So, hindi lahat ng storms external. May mga storms na internal. Pero, whatever storms that you are going through, maybe external or internal, that's why we need faith in the Lord. Kaya pagdating sa faith, hindi mo siya pwedeng i-overestimate. Lahat ng taong mananampalataya ni Jesus Christ, kailangan natin ng pananampalataya sa ating buhay. Because our faith is the very core of our Christianity. Yung faith natin, ang critical component kung bakit tayo nakakasurvive dito sa mundo natin. In fact, sabi ng scripture, without faith, it is impossible to please the Lord. So we all need faith in our lives. Kailangan nating matutong magtiwala sa Panginoon para kung dumating ang mga challenges ng ating buhay, we will be unshakable. In Jesus, sometimes you will bend, but you will not break. And sometimes God is breaking you to make you flexible. He's allowing the shakings in your life hindi para pabagsakin ka, hindi para punitin ka, hindi para wasakin ka. He's developing you to be stronger as long as you keep on trusting the Lord. Ano ang sabi ng Psalms 125 verse 1? Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. What an amazing analogy. Sinasabi ng psalmist dito sa Psalms 1, lahat ng tao nagtitiwala sa Panginoon para kayong Mount Zion. Ang Mount Zion, hindi siya subject sa shaking. Kung ikaw ay may tiwala sa ating Panginoon, ano sabi ng scripture? You can be unshakable. And I don't know, I'm not saying this to boast or anything, but I have come this far because I keep on trusting the Lord whatever happens. And in case you don't know, may mga pagkakataon sa pagiging pastor ko ng simbahang ito that I don't know what I am doing. But I keep on trusting the Lord and that God will continue to give me the wisdom and the perspective and the vision to see what God sees. It is my faith that held me. It is my faith that carried me. It is my faith na naging reason kung bakit nalagpasan natin ang iba't ibang matitinding sitwasyon ng ating buhay. And I know ganun din po sa atin. Kung wala tayong pananampalataya, mahirap makasurvive sa buhay. Public service announcement. May Diyos ka man o wala, may problemang darating. Ang tanong ko sa iyo, anong gusto mo? Dumaraan ka sa problemang walang Diyos o dumadaan ka sa problemang may Diyos ka? Mas madali nang dumaan sa problema na may Diyos kasi alam mo, kung iwanan ka man ng lahat ng mga kaibigan mo, talikuran ka ng lahat ng mga taong inaasahan mo at yung inaasahan mo tutulong sa iyo, hindi ka tutulungan, alam mo, meron laging Diyos na may makakapitan. Hindi tayo makakapili ng problemang darating sa ating buhay. Hindi ka makakapag-schedule ng problemang darating sa iyong buhay. Sana all. How I wish. Makakapag-schedule ka at masasabi mo kay Lord, Lord, fully booked na po ako ngayong buwan. First quarter pa lang po ng 2024, yung problema ko pang isang taon na po. But you cannot schedule problems. You cannot pick problems. But you can always pick the God that you will trust. Pwede ka makapili ng Diyos na yung kakapitan sa gitna ng lahat ng ito. So do not allow the circumstance to limit your perspective about God. Hindi porket malaki ang problema, lumiliit na ang tingin mo sa Diyos. Hallelujah. Kasi madalas tayo, pag lumalaki ang problema, lumiliit ang tingin natin sa Panginoon. In fact, let me just say this to you. Ang sabi ng scripture, di ba sa Psalms, magnify the Lord with me. The more na lumalaki yung problema, mas lalo mong i-magnify yung Diyos na yung pinapaniwalaan. Kung walang-wala ka, i-magnify mo yung Diyos bilang provider. If you feel unsafe, i-magnify mo yung Diyos na protector and deliverer. Kung ikaw ay may sakit, i-magnify mo si Jesus Christ bilang iyong healer.
Bakit mga kapatid? We should not allow the circumstance to limit our perspective about who our God is. Kasi ang trials hindi maiiwasan. Kailangan mo yan. Kasi ang tunay na faith hindi lalago kapag ang lahat ng parte ng buhay mo masaya. Ang faith hindi lalago kapag ang lagi mo lang nakikita is worst case scenario. Ang faith natin hindi mag-grow kapag lagi lang nating napipredict that everything in our life will go down. In fact, ang tunay na faith, hindi mo lang ine-expect ang greatness ng Diyos. Ang tunay na faith, nagtitiwala ka na kahit hindi mag-provide ang Diyos, nagtitiwala ka that you will overcome whatever circumstance that you are in. Yun ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, nagwo-worship ka kahit 20 pesos na lang laman ang bulsa mo. Ang tunay na pananampalataya, nagtitiwala ka sa Panginoon na kahit nararamdaman mo pa yung sintomas ng arthritis, pinagaling ka na ng ating Panginoon. That's real faith. That's real faith. Na kahit pakaramdam mo, sagwan ka ng sagwan, wala ka na pupuntahan, and you are in a place that you don't expect to be. Nagtitiwala ka, kapatid. Kahit napapagod ka, nagtitiwala ka na hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon. In fact, nakakaawa lang minsan pero marami sa atin pagal na, hindi na makapagtagal. Gusto na nating sumuko sa mga problema ng ating buhay, but kung darating ka sa moment na yon ng buhay mo, do not get offended with the Lord. Huwag mo siyang tatalikuran. In fact, mas lalo kang kumapit sa Panginoon at lalo kang magtiwala na hindi kanya iniwan. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala na kahit hindi mo ma-figure out ang iyong circumstance, God already figure it out for you. It's not your job to know how it works. It's your job to believe that God already worked it out for you. Amen? So ang tanong ko sa iyo, kapatid, yung faith ba natin kaya mag-endure ng disappointment? Yung pananampalataya mo ba kaya mag-endure ng frustration? Sabi ni Apostle Paul, verse 58, let nothing move you. Huwag mong hahayaan maitula ka ng kaaway, matempt ka ng kaaway, ilure ka ng kaaway, iwanan mo ang iyong post at position dahil sumuko ka na. Sabi ni Apostle Paul, huwag kang magpapatinag, huwag kang gagalaw. Let nothing move you. Naalala niyo si Jesus Christ when He was crucified? Alam niyo ba si Jesus Christ when He was crucified, may mga tao na minak ang ating Panginoong Isus, nilait pa ang ating Panginoon, sabi nila, oh talaga, sabi mo di ba Diyos ka? Ba't di ka makababa ngayon? Tignan niyo yung verse. Ang sabi ng Mark chapter 15 verse 29. The people passing by, they shouted abuse to Jesus Christ, shaking their heads in mockery. Ano sabi niya? Look at you now! Sabi nila kay Jesus, tingnan mo, nakapako ka ngayon, no? Di ba sabi mo, you are going to destroy the temple and rebuild it in 3 days? Well then, save yourself. Come down from the cross. Look at this. Iniimbitahan nila si Jesus na nakapako. Ang sabi nila, kung talagang tunay kang Diyos, bumaba ka nga. Hawakan mo nga tenga. Di ba? Bumaba ka nga. Now, kung si Jesus, ang kanya lang finifeed yung kanyang ego, para patunayan lang yung kanyang power, pwedeng bumaba si Jesus, sabi niya, eto, ano kayo ngayon? Pwedeng gawin ni Jesus Christ, right? But since Jesus is purposeful, He's not there to impress His critics. He's there to fulfill His purpose. So what Jesus did, hindi siya bumaba dahil iniimbitahan siya ng mga critics niya. Hindi siya bumaba para patunayan sa mga critics niya makapangyarihan siya. He stayed at the cross because He's thinking about you. Kasi kung bumaba siya sa krus, hindi ka napatawad. Kung bumaba siya sa krus, hindi ka napagaling sa iyong mga kasakitan. So kung finid lang ng ating Panginoon yung kanya sariling desire, we'll still be lost. But thank God for Jesus Christ. He was purposeful, regardless of what other people are saying or thinking about Him. My job is to do the purpose of God in my life. So kung tayo, lagi lang tayo magpapadaan sa tukso ng iba, tulak ng iba, at sasabihin ng diablo sa atin, we will never finish this race well. Look at Nehemiah. Kilala niyo si Nehemiah? One of the great leaders in all of the scripture. Na si Nehemiah, nung nabalitaan niya na yung Jerusalem wall, yung wall ng kanyang bayan is actually destroyed. Nung nabalitaan niya, nagkaroon siya ng conviction. Ang hindi alam ng marami, yung wall na yon is already been destroyed for more than 100 years. Pero nung narinig ni Nehemiah, hindi siya pumayag na madagdagan pa yung 100 years. So, ang sabi ng scripture, nagkaroon siya ng conviction, nag-file siya ng leave
sa kanyang boss, kasi cupbearer siya ng hari. Nag-file siya ng leave, pinayagan siya, binigyan pa siya ng entourage. Sabi ng scripture, pagdating niya ng Jerusalem, in-inspect niya yung wall, matindi ang problema. But minobilize niya yung mga tao, nirebuild nila yung wall. Nung malapit na nilang matapos yung wall, yung tatlong haters at bashers ni Nehemiah, si Sanballat, Tobiah at si Geshem, nag-send ng email sa kanya. Ang sabi sa email, Boss, narinig namin yung chismis tungkol sa'yo, na kaya mo lang daw nilirebuild yung Jerusalem wall na yan kasi gusto mo maging hari. Pwede ko bang pumunta rito sa Starbucks, mag-usap lang tayo? Explain mo sa akin kung bakit mo ginagawa yung mga bagay na yan. Now, that's interesting. Look at this verse. Ang sabi ng Nehemiah chapter 6. So, Sanballat and Geshem sent an email. Papanindigan ko yan. Okay? Asking me to meet them in one of the villages in the plains of Ono. But I realized they were plotting to harm me. So, to cut the long story short, si Nehemiah, habang ginagawa niya yung wall, nag-send ng email, itong kanyang mga bashers, sabi niya, Boss, explain mo naman. Sabi nila, kaya ka lang daw naman nandyan kasi gusto mo maging hari, punta ka dito sa Starbucks. Now, I made a little research. From Jerusalem, where Nehemiah was, to plains of Ono is actually 40 kilometers. So, ang gustong mangyari ni Sanballat, Tobiah at Geshem, yung mga bashers ni Nehemiah, iwan niya yung kanyang ginagawa para i-explain yung kanyang sarili na talagang tama ang kanyang motibo. Pero si Nehemiah, may discernment. Alam niya, hindi magkakapito sa Starbucks. May plano itong mga taong ito na papatay ako. Kaya anong ginawa ni Nehemiah? Sabi ni Nehemiah, You want me to come to Ono? I'm sorry. I have to say no to Ono. But how? How did he say it? Sabi ng verse 3, Nehemiah 6:3. So I replied sa email, sending this message to them. Ano sabi niya? I'm engaged in a great work, so I could not come. He's purposeful. Hindi ko iiwanan tong post ko. I will not let anybody move me. Why should I stop working to come and meet you? Amen. Amen? Kung kayo ito nangyari, viral to eh. What a reply. Ano sinasabi ni Nehemiah? Masyadong maganda at masyadong importante ang pinapagawa ng Diyos sa akin para lang iwanan ko't linisin ko ang aking reputasyon. Di isipin nyo na yung gusto nyong isipin sa akin. I don't care. Ang pinakamatimbang sa akin, yung purpose ng Lord. So I'm here to stay. Ano mga kapatid, in order for us to do what Nehemiah did and for us to do what Jesus did, it takes a lot of foundation para mapanindigan natin yung kinumit natin sa Panginoon. Sinabi na, Lord, sa 2024, maglilingkod na talaga ako sa iyo. Lord, sa 2024, never na talaga ako absent sa church. Sa 2024, araw-araw na talaga ako magbabasa ng Bible. Sa 2024, araw na talaga ako mananalangin. So sabi ni Satan, talaga? Explain mo nga itong nakita ko sa Facebook. Because Satan will try his best para pabagsakin ka, para dayain ka. Pero can you say what Nehemiah said? Sabihin natin, I'm engaged in a great work so I could not come. Anong sinasabi ni Nehemiah? I will never waste my time doing something that is not connected to my purpose. Kung hindi yan connected sa purpose ko, hindi ko yan pag-aaksayahan ng panahon. Bakit? Matindi ang kanyang root system. Matindi ang kanyang foundation. And how I wish all of us will have this deep, concrete foundation. Hindi ako engineer, di rin po ako architect. Pero isa sa mga susi ng matayog na building, great foundation. Right? Usually, nakikita lang natin sa bahay yung pintura, yung semento, pero hindi natin nakikita yung bakal na nasa loob ng semento. Yun yung nagpapatibay, nagbibigay ng structure sa mga building. Para pag dumating yung bagyo, hindi babagsak. Para pag dumating yung lindol, kahit kasing lakas pa ng lindol sa Taiwan, hindi babagsakin yung bahay. So, ibig sabihin, talagang kahit anong mangyari, darating ang lindol. Kahit anong mangyari, darating ang storm. Ang tanong, kamusta bahay mo? Kamusta bakal sa bahay mo? Kamusta ang foundation ng iyong buhay? Kaya paulit-ulit sinasabi ni Jesus, kung magsisettle ka sa temporal things, masyadong mababaw yung foundation mo. Pag dumating ang bagyo, magkukwit ka agad.
May nakita na ba kayong puno na nung nakabalita siyang may bagyo, naglipat ng lugar? Brad, may bagyo daw dito, lipat tayo sa Kainta. Walang ganun, Brad. Pero dahil yung puno, rooted siya, kahit anong bagyo, he will remain standing. He will be unshakable. Amen? Bakit? Kasi rooted siya. Kaya lagi natin sinasabi, build your life in Jesus Christ. Kung magsisimula ka lang naman ng buhay mo, kung magsisimula kayo ng marriage life, i-build nyo na kay Jesus yan. Kung magsisimula ka ng negosyo, simulan mo na kay Jesus yan. Kung magsisimula ka ng pamilya, kay Jesus mo, si Jesus ang gawin mong foundation. Kasi pag hindi si Jesus, shaky ang iyong foundation. Amen? At kung gaano mo kataas gustong marating, kung gaano kataas ang pangarap mo, kailangan ganun din kalalim ang foundation mo sa Diyos. Amen? Alam niyo ang puno, yung normal na puno, it grows two ways. They are not just growing upwards. While they are growing upwards, they are growing downwards. In fact, kung magiging technical tayo, they are growing upwards, downwards, and sideward. Ganyan ang puno, no? But for the sake of this illustration, habang umaakyat siya, dapat lumalalim siya. Pero watch this. Pero para lumalim yung ugat niya, he has to push through yung soil. May hindrance eh. So ibig sabihin, you cannot go up if you are unwilling to push down. Kung hindi ka willing na maging intentional na anumang balakid sa iyong buhay, susuungin mo, hindi talaga mag-grow down. Do you want to grow up? You have to grow down. Kung gusto mong umangat, maging skyscraper at magawa ang pinapagawa ng Panginoon, you have to grow down. Kasi sa totoo lang mga kapatid, I don't know, siguro yung iba sa inyo masyado pang bata, hindi pa kayo dumaan sa matitinding problema. Pero kung kasing edad ko kayo, mga 25, kung kasing edad ko kayo, minsan na lang naman yan. Okay? Pero kung kasi if you live in this world long enough, you will realize that this life will put you in hard places na minsan kukwestiyonin mo kung talagang mabuti ba ang Diyos. Na minsan makukwestiyon mo yung faithfulness ng Panginoon. It doesn't matter kung gaano kalaki ang Bible mo, gaano kalaki ang krus na kwintas mo, anong position mo sa simbahan, life will put you into places that sometimes you will question, mabuti ba talaga ang Panginoon? Kailangan natin maging honest sa totoo lang, nasa simbahan na rin lang naman tayo. Maging honest tayo sa katotohanan na hindi po marami sa atin dumating sa pagkakataong tinanong mo ang Diyos, buhay ka ba talaga? Kailan ba matatapos ito? May plano ka bang tapusin ang mga pagsubok sa aking buhay? Bakit mo, Lord, inalaw na mangyari ito sa aking buhay? Are you going to take care of this? If you are God and you are good, why you let these things happen into my life? Ito exactly ang dilemma nila Apostle Paul. Ginawa naman namin ng tama. Pero bakit we are persecuted left and right? At yung persecution nila, hindi yung Christian ka, praise the Lord, praise the Lord. Hindi ganun ang persecution ni Apostle Paul. Ang persecution ni Apostle Paul, life and death situation. Kasi sinasabi ni Apostle Paul, we'll be persecuted left and right. Pero bakit nangyayari ito sa aming buhay? Na yung ibang mga kasama ni Apostle Paul sinabi, is it worth it? Worth it bang ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon? Binigay na nga natin, inusig pa tayo. Balik na lang tayo sa luma natin buhay. Balik na lang tayo. Nagpatinag sila. Bumalik sila. Hindi nila tiniis. Kasi hindi tama yung kanilang foundation. Alam mo, siguro hindi aksidente na kapag sinabi ni Jesus Christ na, pag sinabi ni Lord sa ating, build your life in me, hindi siguro aksidenteng si Jesus Carpentero, no? He's a builder. Nasabi niya, upon this rock, I will build because God is a builder. Now, if you want to put your faith in Jesus Christ, binigyan niya rin tayo ng tools. Sabi ng Lord, build your life on me. Ito ang martilyo, ito ang 3 pako, ito yung 2 beam. You want your life to be better? Use the hammer, 3 nails, 2 beams. Yung iba sa inyo, mga lasing ko bang magigets? So for the sake of you, sabi ni Jesus Christ, build your life in me. At nag-iwan ang Panginoon sa atin ng tools, something that we can focus on. Hammer, 3 nails, and 2 beams. As long as you're focused on the finished work of Jesus Christ and you use it as your foundation, nobody, no circumstance will move you.
and shake you. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Unfortunately, kalalang naman marami sa atin na shake kasi meron tayong false sense of security. Yung akala natin, as long as 7 digits ang laman ng bank account ko, secure ako. As long as tinetext ako ng jowa ko, mahal niya pa ako. 5 kayo, tinetext niya. Meron tayong false sense of security. Minsan, I've been officiating weddings. Hindi ko na mabilang kung ilan na inaikasal ko. And every time na may ikakasal ako, I always ask the question, bakit kayo magpapakasal? And you'll be surprised sa sagot ng ibang tao. Tumatanda na po kasi ako eh. Ba't ka magpapakasal? Nape-pressure po kasi ako kasi lahat ng kabarkada ko kinasal na. And that moment, na marinig ko sasabihin nila, nape-pressure po ako, lagi ko sinasabi, do not build your relationship and your marriage out of pressure. Maling foundation yan. Shaky foundation yan. Just because your friends and your friends are getting married, kailangan magpakasal ka na rin. After all, hindi matatapos ang pressure ng mundo. Naalala mo na nag-aaral ka pa? Ay sasabihin nila, kailan ka magtatapos? Nung nakagraduate ka na, kailan ka mag-aaral? Kailan ka magtatrabaho? Nung nagkatrabaho ka, kailan ka magpapakasal? Nung kinasal ka na, kailan ka magkakaanak? Nung nagkaanak ka, kailan mo susundan? Pag may namatayan, tanongin mo, kailan ka susunod? O kaya naman, kailan ka titigil? Di ba? Kasi people will put pressures on you. Hindi mo maihinto yan. But you don't build your life out of that pressure. Huwag kang maging overconfident na porkit nandyan siya, mahal ka niya. Uy, sorry. Okay, huwag kang maging overconfident. Sa dami ng laman ng bank account mo, huwag kang maging overconfident sa commerce, sa investments, sa stocks market, sa projects that you have. Lahat yan lang yan as long as earthly ang foundation. It will be shaken. Naalala niyo ng COVID? Ipinakita ng COVID sa atin na hindi lahat ng bagay na meron tayo mahalaga. Shinake tayo ng Panginoon. At alam niyo ba, na-realize ko, God speaks through shakings. Write it down. God speaks through shakings. Kapag may shaking, may speaking. So kapag nakakaramdam ka na yung business mo, sinishake ng Lord, nagsasalita ang Diyos. You better listen. Kapag sinishake ng Lord ang marriage, makinig kayo. May sinasabi ang Diyos. Kapag sinishake ng Lord ang inyong finances, you better listen. Sino man nagsishake niyan? Kasi minsan pag may shaking, tapansin niyo tayo mga Kristyano, pag may shaking, sino sinisisi niyo? Demonyo. Ginulo na naman ako ng demonyo. Pag ina-high blood, demonyo, inaatake na naman ako. Pero sa kinain talaga nating crispy pata yun, kaya ganon, di ba? Kaya yung demonyo tuloy, gusto na rin maging born again. Sabi ng demonyo, lagi na lang ako sinisisi. Sali na lang kaya ako sa inyo para wala na kayong masisi. Kasi hindi lahat. Minsan, may mga storms na buhay natin that God Himself orchestrated. Let me prove that to you. Hebrews chapter 12, verse 26. At that time, His voice shook the earth. Everybody say, shook ako. But now He has promised, once more, there you go. So may shaking na nangyari, uulitin ko ulit. Once more, highlight this part. I will shake. So si Lord mismo nagsabi, I will shake. So sometimes God orchestrated shakings in our lives. Hindi para bumagsak ka, but to make you unshakable. So I will shake not only the earth, but also the heavens. Next verse. The words once more indicate the removing. So bakit daw sinishake? Para matanggal what can be shaken, that is created things. Bear that in mind. So that what cannot be shaken may remain. There you go. Kaya pala sinishake, sabi ng Panginoon, para yung created things mawala. So ang matitira pag sinake, yung eternal. So kaya may shaking, kasi masyado ka ng confident at dependent sa earthly things, isi-shake ng Lord. Kaya magugulat yung iba sa inyo, 25 years ka na sa trabaho, confident ka na dyan ka na magre-retire. And then nakatanggap ka ng email, kasama ka sa tatanggalin. Masama ng loob mo. Lord, paano nangyari to? Yung katabi ko sa cubicle, late lagi. Facebook ng Facebook.
Tas ako, napagpuntong-tung ko pa lang sa cubicle ko, wala na po akong inatupag kundi magtrabaho. Ako pa yung natanggal. Because sometimes God will shake the eternal things, the created things. Ano daw sabi ng scripture? Para yung bagay na hindi dapat ma-shake, yun ang mag-remain. Verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and worship God acceptedly with reverence and in awe. Pinapaalala lang ni Lord sa inyo, kung nilagay mo yung buhay mo kay Jesus, part ka ng kingdom na unshakable. So, ba't ka matatakot sa shaking kung part ka ng kingdom na unshakable? Unless, lahat ng faith at confidence mo nasa mga created things, temporal things, immediate things. Let me just say this to you. Shakings are good. Shakings are necessary. Naalala nyo nung unang panahon, nung wala pang machine para sa mga bigas at palay, para maihiwalay nila yung bigas sa balat, may ginagawa yung mga nanay natin sa Bilao. Meron akong video dito para mas maalala ninyo, in case hindi na ginagawa sa panahon natin. Maalala nyo dati, di ba? Para mahiwalay nila yung trigo sa ipa, sa balat, sinishake nila yung bayong. Ano ang purpose? Kasi hindi lahat ng nasa Bilao makakain. So para lumabas yung hindi makakain, sa nakakain, kailangan ko siya i-shake. Para mahiwalay yung temporal yung temporal sa eternal, kailangan i-shake. So huwag ka matatakot sa shaking kung alam mo that you are building your life in eternal things. Bakit? It's for your own good. So kapag may shaking sa buhay natin, sineseparate niya what is eternal and what is temporal, and sometimes, once in a while, iaalaw talaga ng Lord ang shakings para i-reveal what really matters to you. Iaalaw ng Lord na mayugyug ka para i-reveal sa atin na you are part of the unshakable kingdom. So if you feel like your life is being shaken, kung pakiramdam mo, you're about to lose your mind, kung pakiramdam mo dahil sa matitinding problema, it's not supposed to happen in your life, kapag may shaking, ask yourself, Lord, ano ang sinasabi mo sa akin? Speak to me, Lord. We were shaken to make us unshakable. There will be challenges, there will be shakings, pero yung challenges na yan, inaalaw ng Panginoon para ma-separate ang eternal sa temporal. Yung taong nakatayo sa harapan ninyo ngayon, dumaan sa maraming shakings. At kung hindi maklaro ang pagtawag ng Lord sa akin, kung hindi clear ang conviction ng Lord sa aking buhay, matagal na po ako nag-quit. But I never stop preaching the Word of God. Kahit walang nakikinig, walang nakaka-appreciate, I keep on preaching it because God called me to do it. So kapag sinake ang buhay natin, huwag kayong magtampo sa Diyos. Lord, ba't mo sinake? Para sa iyo yun. In fact, I've seen an illustration about shakings na gusto ko i-share sa inyo before I end this. Tawagin ko lang si MJ, one of our volunteers. Naganap talaga ako ng mga dedicated volunteer to help me out in this illustration. Palapakan naman natin, give it up for MJ. Sa mga ministry na? What's next? Sa What's Next ministry. Yun yung tumutulong sa inyo to know what's next. So, si MJ is one of our volunteers. So, pili ka na. Tubig or, this is actually Coke. Tubig or Coke? Coke. Kasi hindi ako nagko-Coke. Tubig and Coke. So, ang ano lang natin, ang condition ko lang sa'yo, lahat ng gagawin ko, gagawin mo dapat. So, kung paano ko siya ginawa, kailangan ganun din ang gagawin mo. Comprende? Okay. Watch. Coke. Wait na. Teka lang. Pareho naman tayo inuga ah.
Ba't yung sa'yo sumabog? Yung akin hindi. So walang mali sa shaking. Ang mali, yung nasa loob ng puso natin. Na inilalabas ng Diyos kapag may shaking. So kapag sinake ka ng Lord, huwag mo sisihin yung shaking. Kasi ito, sinake din naman eh. Pero ba't walang lumabas? Kasi tama ang puso eh. As long as tama ang puso natin, wala tayong dapat ikatakot sa shaking. Kasi ang mga shaking ng buhay, ginagawa ng Lord dyan para ilabas yung mga bagay na hindi dapat nandyan. Inaalaw ng Diyos na ma-shake ang buhay natin for us to realize what really matters in your life. Amen? So huwag kang matakot sa Panginoon. Sabihin mo nga, sige Lord, bahala ka na. Kung ito ang inaalaw mo mangyari sa akin, bring it on, Lord. As long as my heart is pure, I have nothing to fear. Give it up for MJ, mga kapatid. Palapakan natin ang Panginoon. Shaking reveals who you are. Ipinapakita lang ng shakings, mga kapatid, kung sino tayo sa ating mga buhay. Because sa totoo lang, you don't know who you really are until you experience some shakings in your life. So just like the early church, ano ginawa nila? Sabi ng scripture sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Read, everybody. So we are not giving up. How could we? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us. On the inside, where God is making a new life, not a day goes by without His unfolding grace. These are hard times. These hard times are small potatoes compared to the coming good times, the lavish celebration prepared to us by our God. Sinasabi nila, Apostle Paul, di kami mag-give up. Ba't kami mag-give up? Even though on the outside, things are falling apart, we know that from the inside, God is making a new life. At walang araw na lumilipas na hindi ipinapakita ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa akin. So I want to encourage everybody today, when your life is hard, when you are in an impossible situation, when your back is against the wall, when you are in a rough situations of your life, don't ever think for a moment na God is not present in your pain and in your circumstance. In fact, yung promotion minsan nakapackage sa suffering. Yung promotion minsan nakapackage sa pain. Yung next level minsan nakapackage sa setback. So I want to encourage you today with these 3 beautiful words. Don't give up. Don't give. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. When you're in the middle of the storm, pakiramdam mo ang kaaway, laging nananalo, don't give up. Just because your friends let you down. Do not give up. Just because you lose your job. Do not give up. Just because your career are falling apart. Do not give up kahit hindi ka pumasa sa examination. Do not give up kahit yung relationship hindi nag-work out. Keep on showing up. Don't walk away from your faith. You're built to last. Magpatuloy ka lang, kapatid. After all, yung destiny mo is greater than your history. Yung ginawa at prepare ng Panginoon is nothing compared to the sufferings that you are going through. Keep on keeping on. Let nothing move you. No disease will move you. No discouragement will move you. No frustrations will move you. Kahit anong bagay, I will never allow these things or someone to move me to the purpose that God has for my life. Is that an amen, mga kapatid? Let's bow down our heads. Let us pray. God, we just want to say thank you for this awesome reminder, Panginoon, pinaalala niyo sa amin that when things are falling apart, that when things are not going in our direction, when our backs are against the wall, you always reminded us, Panginoon, that you are always the present help in times of our trouble. Lord, sa mga kapatid ko po, Panginoon, that in the verge of quitting and giving up because of the struggles and the pain that they are going through, sa mga kasama ko po sa church, Panginoon, na unti-unting nagiging casualty ng mga storms ay yung kanilang faith at yung pag-give up nila ng kanilang calling. Lord, ang aking dalangin, Panginoon, remind mo kami uli of this beautiful encouragement from Apostle Paul himself, that whatever persecutions, storms that we face, allow us to stand firm and don't allow anything to move us. After all, our labor
is not in vain. Our labor in you, hindi po ito nasasayang. Lahat ng ito, Panginoon, ay may kaakibat na reward. So, God, allow us to have the perspective na gaano man kahirap ang sitwasyon na meron kami. Laging mas matimbang, Panginoon, yung glory na kapalit, Panginoon, na iyong inilaan sa aming future. So do not allow any one of us to believe in that lie, but instead, allow us to persevere, to commit ourselves, na hindi po kami bibitaw, anuman, Panginoon, ang dumating sa aming harapan. We thank you for this message, O God, that encourage us. Na-encourage din po ako, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapaalala sa amin na never mo kaming iniwan. Even when we walk through the valley of the shadow of death, we should not be afraid. We should not be scared. Because meron kang pangako sa amin that you are always going to be with us. Glory to God. We honor you. In Jesus' name. Everybody shout, Amen. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.